Sa balitang abroad, wala raw suporta sa kanyang mismong partido at kawalan ng tiwala kaya nagbitiw sa pwesto ang Prime Minister ng United Kingdom o UK. Nagsilbi ng halos 2 taon sa kanyang pwesto si Prime Minister Keir Starmer bago magdesisyon na lisanin ang posisyon. Narito ang balita ni Santiago. Matapos ang ilang buwang pagharap sa matinding pressure sa politika at sa loob ng kanyang partido, inanunsyo ni United Kingdom Prime Minister Keir Starmer ang kanyang pagbitiw bilang leader ng Labour Party at punong ministro ng bansa. Ang anunsyo ay sa gitna ng kawalan ng suporta mula sa kanyang sariling partido kung saan maraming miyembro ang nagduda na sa kakayahan niyang mamuno. May ilan ding hayagan na nanawagan sa kanyang pagbibitiw matapos na naging election losses ng Labour Party sa naganap na local at regional elections noong Mayo. Sa naganap kasi na eleksyon, nawalan ito ng mahigit 1,000 pwesto sa kanilang council seat. At nitong Lunes nga oras sa UK, malugod na tinanggap ni Starmer ang mga panawagan mismo ng kanyang mga kapartido matapos ang 2 taong paninilbihan. Sa ginanap na stand-alone speech, kinumpirma ni Starmer na ipinabot na niya kay King Charles ang kanyang desisyon na magbitiw. The question being asked now is not who was best placed to change the Labour Party, to take us into power and to begin the vital work of improving lives for millions of people. Those questions have been answered. The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question, and I accept that answer with good grace. Why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. Mananatiling caretaker Prime Minister si Starmer hanggang Setyembre habang isinasagawa ng Labour Party ang pagpili na kanyang magiging kapalit. Isa nga sa mga lumulutang na pangalan bilang susunod na leader ay si Andy Burnham, dating mayor ng Greater Manchester na nakatatanggap ng suporta mula sa maraming miyembro ng Labour Party. Matatanda ang pinamunuan ni Starmer ang nasabing party mula pa noong 2020 at naging punong ministro matapos ang pagkapanalo ng kanilang partido sa general election noong 2024. Bago tuluyang umalis sa pwesto, sinabi niyang mananatili siya nakatuon sa pagtupad sa kanyang mga tungkulin bilang punong ministro. Naging emosyonal din si Starmer nang ibahagi ang kanyang mga plano sa hinaharap. Partikular nga rito ang paggugo ng mas maraming oras kasama ang kanyang pamilya bilang isang asawa at ama. I leave the biggest job in the country. I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy. Thank you very much. Isa nga sa mga recent na inisyatiba ni Starmer ay ang social media ban sa mga bata wala pang 16 na taong gulang sa UK na inanunsyo lamang nitong nakaraang linggo. Para sa EuroTV News, ako si Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.